Nagkaloob ng karunungan sa bibig niya, ang kalaman at unawa ay bumubukal. Bibigyan niya ng unawa ang matuwid na pamumuhay at ang taong matapat ay kanyang iingatan. Matapat ba kayo? Kaya mga Skopkus? Sino yung iingatan? Yung matapat. Pagka hindi ka matapat, hindi ka iingatan. Ikaw mismo ang magpapahamak sa iyong salita. Paano ka iingatan? Sino yung mag-iingat sa iyo? Ang salita ba ng Diyos, kung ito ang iyong susundin, iniingatan ka ng Diyos? Yes? Ngunit kung iyong susuwayin, hindi ka iniingatan ng Diyos dahil ikaw na mismo ang nagpahamak sa iyong sarili. Ngunit kung susundin mo, isa sa pamuhay mo ang kanyang turo at aral, iniingatan ka ng kapangyarihan ng Diyos. Ang aral at turo ng Diyos ay kapangyarihan. Ngunit huwag natin kakalimutan, mga kabataan, ang aral at turo ng Diyos na nakasulat sa lumang tipan, lalo na sa unang 5 aklat ni Moises, ay para sa mga Israelita. Ngunit ang bagong tipan na isinulat ng mga apostoles at mga lingkod ng Diyos sa kapangyarihan at patnubay ng Espiritu ni Kristo Jesus, yan ay para sa mga Kristiyano. Pag tinawag na Kristiyano, pwede bang maging Kristiyano ang Israelita? Pwede bang maging Kristiyano ang Hentil? Yeah. Dahil ang aral at turo ng mabuting balita ay para sa lahat. Kaya nga sa pamamagitan ng dugo ni Kristo, ito ang bumuwag sa pader na naghihiwalay sa dalawang bayan. Ano yung dalawang bayan na tinutukoy sa banal na kasulatan? Ang bayang Israel at bayang Hentil. Taas ang kamay ng nabibilang sa bayang Hentil. Taas ang kamay. Okay. Sino naman ang nabibilang sa bayang Israel? Taas ang kamay. May natutuhan na talaga mga bata. Alam na nila na tayo ay mula sa bayang Hentil. At bilang bayang Hentil, ang kinalugdan ni Amang Skopkus ay ang lahing Pilipino. Dahil dito sa Pilipinas, ayon sa aklat ni Isaiah chapter 24, verse 15, luluwalatin ang pangalan ng Diyos ng Israel sa pulo-pulo sa gitna ng dagat sa malayong silanganan. Kaya naman, ang Pilipinas ay hindi lupang pangako. Nasaan ang lupang pangako? Kabataan, nasaan ang lupang pangako? Walang makasagot. Nasaan ang lupang hinirang? Ang Pilipinas. Ang lupang pangako ay nasa gitnang silangan sa Middle East. Yan ang lupang pangako. Ngunit ang ating bansa ay hindi lupang pangako. Ito ang lupang hinirang. Amen. At dito sa lupang hinirang, dito luluwalatiin ang pangalan ng Diyos ng Israel sa pulo-pulo sa gitna ng dagat sa malayong silanganan. At ang Pilipinas ang the most Christian country na kinalugdan ni Amang Skopkus sapagkat ang ating lahi ay makadiyos. Makadiyos, sumusunod kahit sa utos ng tao. Basta nabanggit ay Diyos, kahit utos ng tao, sumusunod. At tayo may sumunod, naging masunurin sa utos ng mga praide. Ang mga praide ba ay tao? Kanino kayo susunod? Sa praide o kay Kristo Jesus? Ilakas ninyo. Yan. Kay Kristo Jesus. Nakasunod ba tayo kay Kristo Jesus sa second mystery? Hindi. Ngunit ngayon, sa ating pagsamba sa Espiritu at katotohanan, kanino tayo susunod? Kay Kristo Jesus. Kay Kristo Jesus. Bakit kay Kristo Jesus?
sapagkat yun ang turo ni Amang Iskopos. Yung Diyos Amang makapangyarihan, itinuro na si Jesus ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makararating at makapupunta sa Ama kay Amang Iskopos kundi sa pamamagitan ni Jesu Kristo. Amen? Kaya naman, ano ang sabi sa aklat ng Hebreo, kabanatang 5, talatang 8 at 9? Bagamat siya anak ng Diyos, natutuhan niya ang tunay na kahulugan ng pagsunod sa pamamagitan ng pagtitiis. Tanggap niyo bang magtiis? Si Jesus ba ay nagtiis? Ang mga apostoles ba ay nagtiis? Ngayon, tayo ba ang gagampang Kristo sa wakas ng panahon ito? Tayo. Dahil ang sabi sa aklat ng Unang Juan, chapter 4, verse 17. Ang pag-ibig ay nagiging ganap kung hindi natin kinatatakutan ang araw ng paghuhukom, sapagkat tayo ay katulad ni Kristo habang nasa daigdig pang ito. Amen? Sino ang panganay na Kristo? Sino ang panganay nating kapatid? Si Jesus, ayon sa laman, si Jesus ang ating panganay na kapatid. Ayon sa laman. Pero ayon sa Espiritu, siya ngayon ay si Amang Iskopos. Ating Ama sa Espiritu at sa katotohanan. Dahil, ang sabi ni Jesus, ako at ang Ama ay iisa. Sabi ni Felipe, Panginoon, ipakita mo sa amin ang Ama at masisiyahan na kami. Sumagot ang Panginoon kay Felipe, Felipe, matagal niyo na akong kasama, tiya't at di mo pa ako nakikilala. Ang nakakita sa akin, Felipe, ay nakakita na sa Ama. Tandaan mo, Felipe, mula ngayon, nakita mo na ang Ama. Kaya, ano ang sabi sa aklat ng Colossus chapter 1 verse 15? Si Kristo, Jesus, ang anyo at larawan ng Diyos na hindi nakikita. Amen? Kaya, pagka dumating sa inyo mga bulaang guro, sasabihin sa inyo, kayo sumasamba sa Diyos-Diyusan. Maniniwala kayo? Diyos-Diyusan ba ang larawan ng Panginoong Jesus? Hindi. Diyos-Diyusan ba ang larawan ng mga santo at santa? Hindi. Bakit? Kasi sinabi hindi Diyos-Diyusan niya. Pagkat ang Diyos-Diyusan, likhang isip lang. Walang basihan. Nag-create lang ng gusto ng anyot larawan, ginawa sa metal at ginawan Diyos. Yun ang Diyos-Diyusan. Ngunit, ang ating bang mga imahen ay ginagalang, ang imahen at larawan ng Panginoong Hesus ay sinusunod natin? Hindi. Larawan lang yan eh. Walang utos yan eh. Amen? Basta ginagalang, pero wala namang inuutos yung larawan eh. Yung may kanya ng larawan, ang may utos. At yun ang Espiritu Santo. Nag-anyong tao sa panahon ng mga Hudyo, bilang tao, nag-utos siya. At yun ang sinunod ng mga apostoles. Kaya nang bumaba ang Espiritu Santo sa araw ng Pentecostes, nagsikap silang maisilang nila ang kanilang mga sarili sa tubig at sa Espiritu. Kaya sa second mystery, may kinalugdan ba ang Panginoong Hesus? May hinirang ba ang Panginoong Hesus? Yes, yan ang mga santo at santa na dapat igalang at huwag susundin ang turo ng mga bulaang guro na iyang mga anyot larawan na ating kinamulatan sa malalaking simbahan ay hindi Diyos-Diyusan. Dapat igalang, ngunit hindi dapat iporsisyon. Hindi dapat ipagpiesta dahil hindi naman yan Diyos. Yan ay tulad nating tao. Hinirang sa second mystery, hinirang mga propeta sa first mystery. Ngayon, sa atin manggagaling ang ihirangin sa third mystery. Ano ba ang mystery? Ang mystery, salitang English, sa wikang Kastila, misteryo.
Sa wikang Tagalog, hiwaga. Ang Diyos ay may ilang hiwaga? Tatlong hiwaga. Sister Christina ba ito? Alawan sa bataan ka pa. Tatlong hiwaga ng Diyos. Hiwaga ng Diyos Ama sa panahon ni Moises, nagpakilala sa pangalang Jehovah. Sa ngalan ng anak, misteryo ng anak, sa panahon ni Maria at ng mga Hudyo, nagpakilala sa pangalang Jesus. At ngayon, sa ating panahon, sa ngalan ng Espiritu Santo ang wakas, bilang hukom na dumating, siya'y nagpapakilala bilang Iskopkus. Maliwanag ba mga kabataan? Ang mga kabataan ay hinahamon ko, pag-aralan nyo paano kayo magdodoktrina. Paano nyo ipapahayag ng tama ang pangalan ni Amang Iskopkus. Sa ngalan ng Ama, Jehovah, sa ngalan ng Anak, Jesus, at sa ngalan ng Espiritu Santo, Iskopkus. Simula ay verbo, ang verbo ay nagkatawang tao, at ang nagkatawang tao ay si Jesus, ang Diyos na nagkatawang tao. Dahil ang Diyos ay hindi tao, ang Diyos ay Espiritu. Ngunit nag-anyong tao siya upang bigyan tayo ng isang modelo. At sino yun? Sino yung modelo na ibinigay ni Amang Iskopkus? Si Jesus. Kaya nga, si Jesus ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta kay Amang Iskopkus sa Diyos, kundi sa pamagitan ni Jesus. At ngayon, sa panahon ito, ay tinakdanan ng Diyos na tapusin, tinakdanan ng matapos ang ikalawang misteryo at binuksan ang ikatlong misteryo upang dito sa ikatatlong misteryo tayo ay tutulungang magtagumpay. Tinutulungan ba tayo ni Amang Iskopkus na magtagumpay? Yes. At ano ang ibinigay na unang-unang gabay ni Amang Iskopkus? Ang kanyang banal na pangalan. At ang kahulugan ng kanyang banal na pangalan ay inihayag niya unti-unti upang ating maunawaan na siya yung Diyos sa pasimula at hanggang wakas siya pa rin ang Diyos na nag-iisa. Ilan ang Diyos? Ilan ang Diyos-Diyusan? Marami. Matanda. Yung tunay na Diyos, isa lang. Ngunit maraming Diyos-Diyusan. Ang pera ba pwedeng maging Diyos-Diyusan? Yes. Dahil nadidiktahan yan ang tao. Kaya pagka diniyos nyo ay pera, magkukulang kayo kaya mga isko. Kaya huwag niyong Diyosin ang pera, kailanganin lang. Mahirap maglingkod ng sabay sa dalawang Panginoon, sa pera at sa Diyos. Ano ibig sabihin noon? Mahirap ibigin ng sabay ang Diyos at ang pera. Amen? Kailangan ba natin ang pera? Pero dapat bumahalin ang pera. Sino ang dapat mahalin? Ang Diyos at dapat mahalin. Ano ang kailangan lang sa pera? Kailanganin lang. Ano ang dapat siya? Kailanganin lang. Pero huwag mong ibigin. Ang Diyos ang ating dapat ibigin. Amen? Sino ang gusto pera? Taas ang kamay. Hipokrito ang mga hindi nataas ang kamay. Oh. Ako gusto ko pera eh. Kayo ayaw nyo? Pag ako nagpera, hindi ko kayo bibigyan. Oh. Sino taas ang kamay? Sino gusto yung pera? Lahat. Di ba? Lahat? Oo. Oh. Pero dapat bang mahalin ang pera? Dapat lang kailanganin sa ating mga pangailangan nang hindi ka nagkakasan. Nang hindi ka nakukulang sa Diyos. Amen? Kung kakailanganin mo at gagamitin ng pera, gamitin mo ito sa tamang paraan nang hindi ka nalabag sa aral at turo ng Diyos. Amen? Kaya tandaan natin, ano pa ang sabi rito? Chapter 4. Dinggin nyo, mga anak, ang turo ng inyong ama. Sa inyo ang unawa
kung laging diringgin siya. Pagkat tiyak na mabuti itong aking sinasabi, kaya't huwag na di mo pansinin, huwag ilayo sa paglimit. Noong ako ay bata pa, nasa kupkop pa ni Ama. Batang-bata, walang malay, tanging anak nga ni Ina. Itinuro niya sa akin at kanyang sinabi, sa aking mga aral, buong puso kang manangan, sundin mo ang aking utos at ikaw ay mabubuhay. Huwag mong lilimutin o kaya'y tatalikdan ang salita ko sa iyo. Sa bibig ko'y bumubukal. Ang unawa ay hanapin, gayon din ang karunungan. Huwag mo itong babayaan, ikay kanyang iingatan. Huwag mo siyang iiwanat, ikay kanyang babantayan. Unahin mo sa lahat, pagduklas ng kaalaman. Ito'y pilitin mong mata mo kahit paano, gaano kamahal, kalamay pahalagahan at kanya kang itataas. Bibigyan kang karangalan kapag siya'y sinakbat, siya'y korona sa ulo. Sakdal ganda anong inam at putong pa ng kaluwalhatian sa buo mong katauhan. Sino ang nag-aaral ng banal na kasulatan? Sino nasasaliksik? Nag-aaral. Sino nag-aaral? Mga kabataan, walang nag-aaral? Mga kabataan, tinuturuan ba kayo? Bakit hindi kayo nasagot? Kayo ba'y patay pa hanggang ngayon? Ang mga patay ba nakakasagot? Hindi kayo nasagot, di patay kayo. Buhay ba kayo? Nag-aaral ba kayo ng Ebanghelyo? Ano ang buod ng Ebanghelyo? Walang mga... Ano ang buod ng Ebanghelyo? Batas panglinis. At para masunod ang batas panglinis, ano ang ibinigay niya ang Scopus na gabay? 7 handog. Ang 7 handog ba ay 7 espiritu ng Diyos? Yeah. Bakit 7 espiritu? Sapagkat ang salita ay espiritu. Huwag kakalimutan niya, mga kabataan. Mamaya, magkakaroon kayo ng Bible Olympic. Tama, mali? Tama. Ready ba kayo? Ready ba ang mga contestants sa Bible Olympic? Makakakuha kayo ng award. Okay ba sa inyo 5 piso? Bahala ang mga officers ng SCAP. No. Si Minister Suba nang ibabaw ang tawa. Kaya huwag kakalimutan. Huwag kakalimutan. Mga minamahal na kapatid, hindi ko kakahabaan ang ating misa dahil marami kayong activities na gagawin. At doon naman sa mga elders, matatanda sa iglesia, pwede nang mag-swimming. Ang kabataan, hanggat hindi tapos ang mga activities na itinakda ng SCAP office, ay wala munang swimming. Hayaan mauna ang mga dalagang matatanda na. Sila ang mauna para mamaya ang kabataan. At pagka nalasahan nyo ang tubig sa pool, medyo maalat-alat, umahaw na lang kayo. Umahaw na lang kayo. Kaya maging maimis ang lahat, maging malinis ang lahat. Tandaan natin, sa dami natin, lahat ay lulublop sa swimming pool. Isipin nyo, bago lahat ay iihi doon.
ng palihim, no, ay kawa-awa naman ang mga mahuling maliligo. No, kaya sikapin, may CR, mag-CR. Huwag sa swimming pool, magbabawas. Marami tayong CR at maganda naman ang mga CR. Meron pa doon sa itaas. Sa araw na ito, okupado natin ang Villa Marin. Villa Marina ba? Villa Marines. No. At kung laloobin ng Yamang Iskopkos, taon-taon dito tayo, bakit nga hindi, di ba? Oh. Pero gusto ko ipakita ninyo, aalis tayo, dumating tayong malinis, aalis tayong malinis. Amen? Ang taong makadiyos, ang godliness is next. Cleanliness is next to godliness. Kaya tandaan, hindi pwede na kayo ay mag-iiwan ng basura para tayo ay manugod sa atin ang may kanya ng Villa Marin at makaulit tayo rito. Kailangan malinis na dumating, malinis din tayo maalis. Kaya ang lahat ng ating mga garbage, lahat ng ating basura, kung pwede huwag iiwanan, dalhin sa inyong sasakyan pauwi at itapon sa tamang basurahan. Amen? Okay ba mga kapatid? Sangayon ba kayo sinasabi ko? Mamaya kasi hindi na ako magsasalita, maliligo na rin ako. No. Kaya sa ating lahat, siguro naman ang mga Tagalobo na andito ba? Tagalobo! Taas nga ba yung mga Tagalobo? No. Ang kabataan ng Lobo. Bakit ko konti Tagalobo? Batangas City. Yeah. Oh. Ang mga taga Chaong, Quezon. Chaong, Quezon. Ang mga taga Santo Tomas, Batangas. Ayun. Ang mga Lipa City. Mga taga Lipa City. Wala akong nakita Lipa. Ha? Walang kabataan, ilan? Ha? Si Adrian, si Jeric lang. Nasa si Minister Adrian Thomas. Kakarating lang, ayun. Happy birthday, belated happy birthday. Sa mga taga Candelaria. San Antonio. Pinakamarami San Antonio. Nagpatalo Lubo. Nagpatalo Batangas City. San Antonio ulit. Ang mga taga Bulacan, Pampanga, kuya po. Dinadaan nyo sa sigaw. Iilan lang din mo kayo. Sino pa? Ang mga hindi ko nabanggit. Mga taga Cavite. Konti ang taga Cavite Ilan sasakyan ba kayo sa Cavite? Isa doon. Apat eh. Bakit ko konti? Sumisigaw. Okay. Hindi ko na kakahabaan. At mahaba na. Ang mga taga Laguna. Ayun. Magtatampo na sa akin taga Laguna. Ang Candelaria. Nasa ang Candelaria. Ayun. Dati ang Candelaria, very active ang kabataan ngayon. Yung mga kabataan may asawa na. Active, matatanda na.
Ang Ibaan, Batangas. Ala ko, hindi ko maalala. Buti magtatampo ang mga taga Batangas. Mga taga Ibaan, Batangas. Mga taga San Juan. Wala. San Juan, wala. Sino pang wala? Ang mga taga Rosario. Meron ba dumaling taga Rosario? Sa darating na Mayo 11, magkakaroon po tayong ng inaugural mass sa Barangay Malasas, Rosario, Batangas. Sa pagsisikap ng mga taga Batangas City at ng mga taga Quezon, sa Quezon po, doon sa Barangay Pinagsibaan, ay pwede rin sumilang. Meron ba rito taga Pinagsibaan, Rosario, Batangas? Wala? Walang nakadalo. Kaya sa ating lahat, mga kapatid, mga kabataan, huwag kakalimutan, aking pakiusap, mahalaga ang mag-aral. Ngunit, sinasabi ko sa inyo ang katotohanan. Mas mahalaga ang pag-aaral ngayon sa karunungang panglangit. Dahil ang karunungang panlupa hanggang lupa lamang. Ngunit iba ang karunungang panlangit. Ang karunungan at kaalamang panglangit ay mababasa niyo lahat ay sa Biblia. Lalo na sa Bagong Tipan. Kaya sinasabi ko sa inyo, walang halaga ang mga magulang na ipinupus ang mga anak na mag-aral nito, maging engineer, maging teacher, maging accountant, maging nurse, doktor, abogado, etc. etc. Sinasabi ko sa inyo, hanggang lupa lang yan. Ngunit ang karunungan panglangit dito sa Father Scopus New Catholic Temple ay ituturo sa inyo ay karunungang panglangit. Maghahatid sa inyo sa tagumpay para kamtin, sa pagtatagumpay para kamtin ang dakilang gantimpala, katawang panglangit na hindi na makatitigim ng kamatayan sa anumang uri ng pamaraan. Kaya sa mga elementary grade schoolers, sa mga high school schoolers, at sa mga college schoolers, kung naunawaan nyo ang ministeryo at ilaw ni Amang Scopus gaano ito kahalaga, ay mas ipupus nyo ang inyong mga sarili paano pag-aaralan ang karunungang panlangit. Iba ang karunungang panlupa, iba ang karunungang panlangit. Tandaan ninyo, may mga abogado, may mga guro, may mga doktor nag-umaalis sa kanilang profesyon, nagpapastor. Nagpapastor. Dahil hindi sila masaya sa pera lang. Gusto nilang matuklasan ano yung karunungang panlangit. At dito, ibibigay sa inyo ang karunungang panlangit upang mawala man ang inyong katawang panlupa ay magkakamit ng katawang panlangit. Amen? Kaya tandaan natin, mga minamahal na kapatid, sa mga walang kakayahang pumasok sa kolehiyo, hinahamon ko na kayo at ina-encourage ko, magministro kayo. Mag-aral kayo ng salita ng Diyos. Mag-aral kayo ng kapamaraan ng itinuturo ni Amang Scopus upang kayo'y maging ministro ng Father Scopus New Catholic Temple. Sapagkat sinasabi ko sa inyo, darating ang araw, kapag kayo ay magpapahuli, darating ang araw mga professional na tao mag-a-apply dito sa loob ng kongregasyon ng Father Scopus New Catholic Temple para lang mag-aral ng pagka-ministro. Sino ang unahin mong tanggapin? Unahin mong tanggapin ng mga professional. Kaya yung kayo'y binibigyan ko ng pagkakataon habang hindi pa dumarating ang biyaya ni Amang Scopus, ay ilagay nyo na
pagsikapan nyo na sa inyong sarili. Paano kayo maging ministro ng Diyos na buhay? Paano kayo magkakaroon ng karunungan na panglangit? Amen? May karunungan bang panlupa? Pinag-aaralan niyo yan sa school. Sino ang marunong bumasa? Marunong bumasa? Taas ang kamay. Bakit tataas lang kamay ang tamad nyo pa? Marunong ba kayo bumasa? Taas ang kamay. Tel Malibira, tataas ng kamay, di pa makapagtaas ng kamay. Marunong ba kayong sumulat? Taas ang kamay, marunong sumulat. Okay. Yung ikay marunong bumasa, marunong sumulat, pwede ka nang mag-enroll sa Padre Scopus New Catholic Temple para mag-aral ng pagkaministro. Amen? Tandaan nyo, meron tayong isang grade 1, ngayon junior minister na. Junior minister na. Ngayon, naka-assign sa Ilocos Norte. Si Jordan Laideros. Grade 1 lang siya. Ang tinapos, ngunit ngayon, junior minister na. Ano ang panabat ng mga doktor sa isang junior minister na mga Scopus? Iba yung kaalaman ng doktor at iba yung kaalaman ng pagiging ministro ni Amang Scopus. Amen? Kaya tandaan ninyo, lalo na yung aking apong matangkad. At anak ni Telmang matangkad, ni Tel Malibira na matangkad. Huwag niyo sayangin, noong kayo bata pa, lagi niyo buka bibig, ako'y maging ministro. Ngayong may edad na, mga teenager na, matatangkad na, hindi mo na marinig, ako'y gusto kong maging ministro. Nasabi ko sa inyo, pagsisisihan ninyo na mga kabataan ang araw na bakit kayo hindi nagministro at hindi nag-aral kay Amang Scopus. Amen? Pagsisisihan niyo yan pag hindi niyo ibinigay ang inyong buhay kay Amang Scopus. Kaya Amang Scopus, marunong ka lang bumasa, marunong ka lang sumulat, okay na, pwede kang maging senior minister, pwede kang maging reverend minister, pwede kang maging junior minister. Amen? Kaya tandaan natin, mga minamahal na kapatid, hanggang dito na lamang. Gusto ko bang dagdagan ay nag-aalala ako baka kapusin ng oras ang activities na nakaprogram. Kaya inanyayahan ko ang lahat na magsitayo at huwag kakalimutan na ang kabataan ng Pag-asa ng Bayan ay huwag makalilimot. Mas mahalaga ang karunungang panlangit ay sa karunungang panlupa. Tandaan natin, kaya mga Scopus, karunungang panlangit ang inyong papahalagan kayo ni Amang Scopus at gagabay ang lubusan para magtagumpay sa inyong bukasyon paano maging ministro ng Diyos na buhay. Amen. Kaya lahat po ay aking naniyahang itaas ang mga kamay, ilahat ng mga kamay sa ating muling panalangin. Marubdob na panalangin. O dakila naming Ama, Diyos na makapangyarihan, Amang Scopus, loobin mo po na maging masaya ang bawat isa sa araw na ito ng aming pagdiriwang ng ika-40 taong anibersaryo ng pagkatatag ng ASIC BNMNS dito sa Villa Marin. Loobin mo rin po na ang mga kabataan ay lalo pang lumago at magkaroon ng mga layunin na maggamit ng mga karunungan at talinuhang pangkalangitan upang sila ay maging lingkod mo at magpalaganap ng iyong ministeryo at ilaw at iyong banal na pangalan sa mga araw na susunod. Amang Scopus, loobin mo rin po na ang mga magulang ay maging supportive sa nilang mga supli, na sila ay gumabay sa mga kabataan at mga anak nila na ibuyo nila ito sa pag-aaral ng salita ng Diyos, hindi sa mga bagay na pang pera lamang at pang sanlibutan.
Loobin mo po na ang mga kabataang ito ay magkaroon ng marugdob na pagnanasa. Alamin ang tunay na karunungan ng iyong pagkadiyos. Karunungan at kaalaman, talinong panlangit. Ang hangarin ng bawat isa na mag-aatid sa kanila para makamit ang tagumpay at katawang panglangit, dakilang gantimpala na iyong ibibigay sa mga nais magkamit nito. Loobin mo rin po ang mga Iskopos na sa araw na ito, na inihatid mo rin lamang ang bawat isa na ligtas sa anumang panganib ay makauwi mamayang hapon ng ligtas din sa panganib at makarating sa kanilang mga tahanan. Ang mga anak mong inihatid sa araw na ito dito sa Villa Maria upang aming pagdiwang ang ika-4 na taong anibersaryo ng pagkatatag ng Hasik PNMNS. Ang lahat po na ito ay samadalangin namin sa iyo, mga Iskopos. Ang mga pagsuporta ng mga kapatid at ng mga iglesyang may kakayahan upang may taguyod ang mga kabataang ito ay manguna sa mga magulang na nagsisikap ng kanyang anak ay mapalaki sa pamagitan ng salita at karunungang panglangit. Ang lahat po ito ay samadalangin namin sa iyo, amang Iskopos, sa pamagitan ni Kristo Jesus naming Panginoon at tanging tagapagligtas at sa kapurihan ng Banal na Espiritu at Banal na Pangalan, Iskopos Kanis Linisan, ngayon at magpasawalang hanggan.